Ay, magandang gabi mga boss. Ha? Naglabasan na. Puta, kagimbal-gimbal yung mga salin itong mga puta na senador na to. Oo. Ha? Hindi nahihiya itong mga to. Puta na, grabe. Pero ayoko na ho yung ako magsalita. Kasi, hindi man tayo politiko. Pero puta, kababalaghan ho talaga. Chis Escudero, 18 million. 19 million puta yan. Yung lasing-sing ni Hat Evangelista, $1 million na. Puta, ano ba yan? Pero mas maganda kay Tocayo. Mapapakimaking tayo. Kay Tocayo, Sonny Trillanes, no? Ano lang ito? 3 hours ago lang ito. Alam niyo, malaking kasinungalingan yan. At kung titignan lang nila kung saan uuwi na bahay yan, si Bongo, makikita nila na hindi pwedeng ganun lang baba yung diniklaran niyang salin. Nakatira sa Ayala Alabang yan. 4 floors yung bahay niya, may elevator. Salin ito si, si Mr. Pasakit. Putang 34 million. Putang ina ito, mga ito. Ang kakapal ng mukha na ito, putang ina, grabe naman na. Oo. Matapos yung pagnakawan ng gobyerno, tatangahin nyo pa? Putang ina, ano ba yan? Ang problema rito, investigasyon. Puta, dagdag na naman sa babasahing comics to. Putang ina, oo. Magkano ang bahay doon? So, daan ang million po ang halaga nun. Sa tingin niyo po, yung nilalaman ng kanyang salin ay hindi totoo? Hindi po totoo. Malaking kasinungalingan, gaya ng nasabi ko. At ito ay pwedeng imbestigahan ng media. Kahit samahan nila, buntutan nila kung saan umuwi yan, makikita nila sa Ayala Alabang na napakalaki. 4 na palapag po, 4 stories, may elevator pa. Ilan po ang kotse niyan? Magagara mga kotse. Alam, Bongo pa lang yan, mga pro. Basta dumikit ka sa isang halimaw, talagang lahat ng biyaya. Diba? Kaya nga si Panginoong Jesus, di ba? Nilapitan ni Satanas. Di ba? Nandun siya sa bundok. Lahat ng nakikita mo magiging iyo. Sambahin mo lang ako. Malis ka, Satanas, di ba? Eto, mga to, grabe, no? yung mga Escalade na bulletproof, higit po ng 10 milyon yata yun. Isa, ilan ang nakapapada sa kanilang bahay. Kaya, tulong po tayo nito mga ito. Sen, tatawagan ka po. Neil, patawagan ulit. Napuputol-putol si Sen. Maganda yung mga binabanggit kasi niya. Ano po? Kay Senator Antonio Trillanes, binabanggit niya po na panahon na para rin imbestigahan. Kung totoo ba yung nilalaman ng SALN ng ating mga senador, especially binabanggit niya po, etong si Senator Bongo. Tocayo kasi, pag naglagay naman ng malaki si Bongo, sasabihin mo naman magnanakaw. Kaya maliit na lang nilagay niya. Putang ina, ang problema rito. Paano to, no? Makukulong ba to? Ano? Ang daming nito. Puta, kawawa talaga si Juan de la Cruz, putang ina. Alalay lang ng Duterte ito si Bongo. Oo. Si Senator Bongo po ay mayroong pong SALN. Sa kanyang SALN siya po ay may kayamanan. Actually, wala yata siyang utang ang pagkakaalam ko 32.43 million. Si Senador Chis nga, 18 million. Okay. Senator Antonio Trillanes, ulitin ko lang para ho sa inyo, kasinungalingan ang nilalaman ng SALN ni Ginoong Bongo. Opo, malaking kasinungalingan yan at sabi ko nga po, doon pa lang ho sa bahay niya sa Ayala Alabang na 4 na palabag, 4 stories yan, may elevator pa, makakalahating bilyon na. Tapos yung kotse pa lang po na mga Escalade na mga SUV, mahigit po 10 milyon na kaagad yun, ilan po yun nakaparada sa garahe nila. Kaya pinagloloko na po tayo niyan. Bilang isa pong dating mambabatas, sinasabi... Talagang dapat talaga mga pre, kung meron lang talagang puta na military takeover na Oo. Pero dapat,
lahat tong ano to, mga putangin ng mga to, lahat to ikulong. Oo, parang panahon ni ano ni Marcos Sr. Kaya si Marcos Sr. Pero Marcelo naman yun. Pero talagang maganda, militar na talaga hawak. Lahat itong mga magnanakaw na to. Sana, kung pwede lang. Oh, putangin. Mayaman ang Pilipinas eh. Putangin na totoo. Napakayaman ng Pilipinas. Ang problema, putangin ng mga politiko to, mga puro mandaram. Hindi, buti ko nasisiya sa konti ang mga putangin ng to eh. Talagang gusto, putangin na grabe. Rin ho ba ninyo yung salin pala na didenggoy, naluloko? Pwedeng lokohin, dayain? Kung hindi po magsasabi ng totoo yung senador, eh, ganun po ang gagawin nila. Pero yan ho, napaka-obvious. Kasi, alam nyo, doon lang ho, sa inuuwi ang bahay, doon na nila makikita. At sadly, wala hong ganong mekanismo yung ating gobyerno na para makikita nila kung nagmamatch nga yung salin doon sa totoong pagmamayari nila. What if Yun ang problema. Wala raw mekanismo ang gobyerno para mag-imbestiga ng salin. Eh, kaya pala naman. Oh. pwede hong sabihin na hindi akin yan, nakikitira lang ako sa sa lolo ko, sa tatay ko, sa nanay ko? Meron po kasi yung tinatawag na beneficial owner na kahit hindi sa'yo nakapangalan, pero kung ikaw ang perming gumagamit, ikaw yung beneficial owner. Kaya hindi po pwedeng sabihin yon. Kagaya ho ng, kunyari, itong sa case niya, sa bahay niya, kahit hindi ho nakapangalan sa kanya yan, dapat, dalawa lang ho yan. It's either umuupa ka or ang may-ari mo, ang may-ari ng bahay is either magulang mo na noong pa, na nakikitira ka lang, or talagang sa'yo yan, pero sa iba mo lang ipinangalan. Hindi ho naman, yung mga ordinaryong Pilipino, alam nila yan. Kapag umuwi sila sa isang bahay na hindi sa kanila nakapangalan, ibig sabihin nun, ay Dapat, Senador, imbestigahan ng gobyerno yan, no? Kasi, nakakaw yung mga yan eh. Oh, paano kaya gagawin? Pahaba ng pahaba talaga. Wala. Tapos na yung administrasyon ni PBBM. Eh, wala. Malabo. Meron na uro kinasuhan si Jinggoy, si Villanueva. Pero, dalawang senador eh, nakakasuhan na raw eh. Oo. Yung balita Eh, siyempre, meron na naman yung kukunin na abogado. Aabuti na naman siyam-siyam yan. Ay, sila, or nakikitira sila sa kamag-anak. Di ba? Pero yung ganito, hindi ganun eh. Ano lang eh, may mga dummies, may mga fronts, so nakapangalan sa kumpanya. Pero talagang kanila naman. So, pwede hong sabihin, parang si Kibulog. Oh. Pangalan si Kibulog. Oh, di ba? Eh, nahuli si Kibulog. Sent back to the rightful owner. Oh, di ba? Digong agad, administrador ng buong ari-arian ng kingdom. O, di ba? Ganyan din si Bongo eh. Puro mga dami, di ba? Hanggang ano kayo, susunod lang kayo sa akin, eh, kayo masarap ang buhay nyo, ha? Nakakita akong vlog kanina, puti yung Bongo, tagakuha lang ng tubig ni Sara Duterte. 4 na pala pag ang bahay, may elevator pa. Ay, naku. Diyos ko. po ninyo na totoo ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na bilyonaryo si Bongo? Yun na nga po mismo. Bakit sasabihin ni Duterte na bilyonaryo si Bongo? Saan galing yung negosyo nito? Eh, yun ang sabi ni Duterte. Baka di nyo kilala yan, bilyonaryo yan, Adre. Sabi ni Duterte nung nasa laya pa, o di ba? Simula early 2000s, executive assistant lang naman siya ni Duterte. Saan ka makakita? Wala, hindi naman ho negosyante yan. Nasa gobyerno na yan from that point hanggang ngayon. So, di ba? Makikita nyo, hindi naman pwedeng yung negosyo nung sasabihin niya. O yung may negosyo yung pamilya niya. Tsura ng mukha niya, no? Utangin. Utangin. Kalawan. Ay, nako.
sinasabi mo, wala kang kinalaman doon. Ibig sabihin, hindi ka dapat naaanggihan doon. O saan niya kinuha yung billion na sinasabi niya? Ni Digong mismo, in-announce mismo sa publiko na bilyonaryo itong tao na ito. Digong mismo, in-announce mismo sa publiko na bilyonaryo itong tao na ito. Ano po ang mapapala ni Ginoong Go kung itatago niya po yung... Tay, gaano kayaman si Digong? Yung mga aso-aso lang niya yung mga yan. Sila Bongo, Balabato, mga ano lang yan. O diba, gaano kayaman ng Duterte, no? Puta. Niyang kayamanan, sir, para po sa impormasyon ng ating mga kababayan. Kapag po kasi diniklara niya yung tunay na yaman niya, ang tanong po dito is yung ill-gotten wealth. At pagka kinasuon ka ng ill-gotten wealth, ikaw ang puprove sa korte kung saan galing yung kayamanan mo. O, mauobliga sa ngayon doon. Tapos tatanungin, nagbayad ka ba ng buwis dyan? Kung sabihin mong galing yan sa iba't ibang negosyo. Pag titignan naman yung tax records, wala ka namang binabayaran na buwis. O, problema ho yan. Ang daking palalim ng problema mo kapag diniklara nila yung tunay na halaga. Kaya ganyan po ang ginagawa nila. Oo, kaya pala naman ganun ang ginagawa. Senator Trillanes dayain ko na lang kaysa hanapan pa akong maraming salita. Ang problema, yun nga, dapat naman po tayo na hindi naman nakapanipaniwala yun titignan mo lang yung tinitirang bahay. Dapat imbestigahan ng gobyerno. Di ba? Yung kung ano salin, niloloko na yung tao po. Tinatago nila yung tunay na kayamanan nila. Bukod doon kay Ginoong Go, Ginoong Trillanes, may mga questionable pa hubang salin kayo nakita ng mga dating kapwa niyo senador? Yung kay Senator Chis Escudero, malabo naman po yun. Ang lumalabas nito, siya na yung pinakamahirap na senador. Nakita naman ng mga kababayan natin yung lifestyle ni Heart Evangelista, yung asawa niya. Paano yun? Saan galing yung mga yun? Mga diamanting daang-daang milyon yung halaga. Itong si Heart Evangelista, kahit sabihin mong isang yung model siya ng mga branded. Mga advertisement, hindi ho ganoon. Hindi aabot ng ganoon. Yun po ang malaking milagro dyan. Pero talagang tahasan na ho yung lokohan. Alam niyo po sa Singapore, meron silang ahensya na tinatawag na Corrupt Practices Investigation Bureau. Yung ahensya na yon na... Sa Singapore, Senador, dito Pilipinas kasi ito Dito, corrupt practices is available. Parang ganun, Nasa executive branch, kaya nilang mag-inventory. Ini-inventaryo lahat kahit sa loob ng bahay mo. Pwede, pagka nasuspetsahan ka ng corruption, kaya ka nilang ititine for 2 weeks na hindi ka lalabas. Tapos lahat ng kahit painting yan, appliances, furniture, minamatch yan, binipresyohan. Ini-inventaryo nga po. Ganon. Ito, hindi to tatagal sa ganon. Yan o si Senator Chis, katira ho yan sa New Manila. May elevator po yung garahe niya binababa. Tapos, napakaraming magagarang mga kotse niyan. Yun nga po siyempre ako, alam ko yun. Yung publiko, hindi naman alam yun. Kaya pagka may ganyan na ikilabutan ka naman na bakit naman tahasang lokohan ang nangyayari. Pero yung mga asawa daw po nila, may prenup sila. And pangalawa, putangin ng mga tao to. Mga manhid ng mga putangin. kumikita naman daw po yung mga asawa nila sa pagmamodel, pagkukuha ng mga mamahaling advertisement. Alam niyo ho, yung konsumo pa lang ni Hart sa mga gastusin niya. Makikita mo, hindi aabot Hindi po kaya umabot. Kasi may mga mas sikat na mga artista di hamak ang lista. Hindi ko kayang tapatan yung niya. Kunyari, itong sila tingin nyo na o kung sinong sila Ann Curtis o Catherine Bernardo na mga di hamak na masikat sa kanya. Pero hindi nyo nakikitang nagbibilihan ng mga damanting mga daan-daang milyon ang halaga. Kaya nila yun, pero
kahit tumaka 1 billion ka ho kasi ng kita, talagang sobra-sobra na yun, sikat ka na. Bumili ka ng kalahating bilyon na mga diamante, naubos na ho yung napundar mo. So, ibig sabihin, talagang iba ho ang pinanggagalingan yan, mga pinagagastos ni Heart Evangelista. Sa opinion ho ninyo, ito lumabas na, may iba questionable, kahit yung netizens kini-question yung mga SALN nila. Mahina ho ba yung ibang tanggapan ng pamahalaan para sana imbestigahan na ito'y harapat at garapala na po na panulokos? Mismo, Ading, mismo. Puro magnanakaw na nga nakaubo, putang ina. Atin? Ano po, napakahihina ng mga institusyon natin. Alam niyo po, dito sa bansa natin, wala nga tayong anti-corruption agency sa executive branch. Kaya napansin nyo, pagka nakita nilang may mga anomalya sa isang departamento, gumagawa ng mga ad hoc o mga temporary bodies like yung ICI para imbestigahan yon. Kagaya nung sabi ko, may mga bansa ho na mga dating mga corrupt na bansa na naayos nila yung kanilang corruption. Meron silang itinatag na mga malalakas na mga anti-corruption agencies na under... Yung Senator Trillanes, baka yung ICI nasagot. executive branch. Wala po ang Pilipinas na ganon. Itong ombudsman po, ito ay para sa mga paglilitis na. Hindi po ito yung proactive na nag-iimbestiga pagka may suspecha pa lang. Hindi po ganon. Kaya ito, nalalaman na lang ng mga Pilipino pag putok na pagka sobrang lala na. Sa dyan ho, sa Taiwan, sa Singapore, Hong Kong, sa Germany, Canada. Kaya limitado ang korupsyon sa kanila kasi meron silang mga ganong mga ahensya under the executive branch na pa lang, konting singaw pa lang nag-iimbestiga na. Kaya ho na susupin ka agad nila yung mga ganyang anomalya. Sa tingin niyo ho, walang mangyayari po dito, Sen. Trillanes? Yun ang tanong. Meron naman pong mangyayari, may makukulong na pailan, pero pagka nakalimot na naman ho tayo, babalik na naman. Kagaya nung sa Napoles, Yes, PDAF. di ba? Oo, yung sa PDAF. Galit din yung mga Pilipino nun. Daming nakulong ho nun. Na may 3 senador, mga ilang congressman. Pero kinalaunan, hong ginawa ho? Pati ho botante, kasama ho sa kasalanan dito, binoto pa nila. Di ba? Ito na lang si Jinggoy. Inuluna ho Bakit hindi mo boto, Senator? 1,000 na ito, bro. Pang patid gutom, akang putang ina talaga Pilipino. Wala ako talaga. At saka yun nung pumilik, masyado. Tayo mo, nakakatakbo yung mga putang ng si Culaong, si Culaong. Yun. Alam mo, muntik pa ako matalo doon. Dahil alam ko, idideklara ito Comelec nuisance candidate. Dahil mangusin nga siya nakatakbo. Pero Marcos pa rin ang dala-dala. Nakakuha pa ng 5 milyong boto. Puta, anong klase ito? Comelec na ito, puta. Ay, naku. Yung 2012, na-involved na sa corruption. Pero nung umarap sa botante, nakalimutan, binoto ulit. Ano ang aasahan natin? Kung nagnakaw noon, ngayon magnanakaw. Yun ang nga nangyari. So, it's basically everybody's fault in a way. Pero hindi pa raw siya, hindi naman inaamin yung Jinggoy na nagnakaw siya. Senator, marami siyang kung ano-anong depensa, di ba? Yun really nga, na-sweldo So, primarily, yung mga ahensya ng gobyerno, yung mga institusyon natin, na supposed to be sila ang nagbabantay nito, minsan kasabwat na. Ito nga ho, yung isa sa nakasuhan Kurap din Kurap din ang dami tayong kowa. Tingnan mo, putang ina. Tayo magnakaw. Ang putang ina. Yung Sara Duterte lang, di ba? 125 million in 7 days. May mga Mary Grace Piatos, kung ano-ano, sinalo nung Senado. Hindi pa pwede. Portwit, naging portwit. Pagdating sa Supreme Court, mali kayo dyan. Kamara. Mali. Unconstitutional kayo. File na lang kayo ulit.
na 1-year ban. Wala ako talaga. Samantalang yung nagkakarakros, anak ng putang inang yan. Namatayan pa ng anak dahil nahanap yung kanilang ama. Nahuli pa lang nagkakarakros, na leptospirosis yung bata. Tangin. Wala. Kawawa ko talaga. Kaya nga, ay nako. Kaya galit na galit ang tao, mga friend. Ang problema, galit man sila dito sa administrasyon ito, wala, saan sila pupunta? I-resign nila si Bongbong para ipasa do sa presidente ng impyerno. Putang ina, wala na talaga. Kawawang Pilipinas talaga to. Commissioner ng COA. Yun pong COA ang tagabantay ng corruption. Yun ang malaking problema natin. Sen, baka ho pwedeng maipaliwanag lang yung ibinanggit niyo ho kahapon kasi nakuha po namin sa Twitter po ninyo na ipinatatawag ba ng ICI etong si Go? At may binanggit ho kasi kayo na parang tumanggi siya o ayaw niya. Ano po ba yung katotohanan dito? Sabi ng ICI hindi raw po totoo. Meron pong pillars o pinasabihan. Pinasabihan siya na baka imbitahin siya sa ICI. So, yun nga, according sa aking informasyon, ang sagot hindi daw siya hahanap unless may mga kondisyones. Kasama sa kondisyones na yun, may taga-abogado siya. Itong si Bato daw, tsaka si Jaime, isasama niya. Ito namang ICI na ito, ang puta. Bakit nila tinatangking sinasabi ni Trillanes? Oh, may impormasyon nga. Para sinasabi nila si Trillanes sinungaling. Yun ang dating itong ICI na to. Oh. Sabi lang, hindi di ba? Tangin na klase. Ay, wala talaga. Para hindi siya ma-sentro. Pero wala pa po yung formal na invitasyon, kaya nga dun sa aking message nananawagan ako na i-pressure natin, patawag ng ICI si Bongo. Kasi ito, maliwanag po yung korupsyon dito. Binigay po sa tatay at kapatid yung 7 billion pesos worth na dapat pakinggan naman ninyo si Senator Trillanes, ICI. Oh, dahil totoo sinasabi nito Oo Mantay mo tapos sasabihin pa ng ICI. Hindi totoo sinasabi ni Trillanes, hindi namin pinapatawag si Bongo. Yan. Rata, 200 contracts po yan. Ginamit yung kanyang posisyon, yung kanilang pagkasanggang dikit ni Duterte para mabigay sa tatay at kapatid niya yung bilyon-bilyon na kontrata mo. Maliwanag po na krimen po yan. Si Bongo lang po ba dapat ay ipatawag, sir? Dito sa aking issue, kailangan siya ipatawag, pati na yung tatay at kapatid. Ipaliwanag nila. O kasi sinasabi ni Bongo, di naman daw nila kaano-ano yung wala siyang connection dyan sa Diskaya. Maliwanag po, may sinama ako mga kontrata doon. 5 malalaking kontrata, aabot po ng 900 million pesos na joint venture nung tatay ni Bongo kasama si Diskaya. So, tatanungin lang dapat ng ICI yan. Paano kayo nagkakilala? Kasi nag-partnership kayo. Kailangan medyo malalim-lalim yung samahan nyo. Tiwala nyo sa isa't isa. Diba? So, paano nyo yun? Tapos, hindi lang isa yan. 5 kontrata yan. Kaya, marami hong madidiscover yung mga ICI pag pinatawag. Kung ICI makikinig lang sa sinasabi ni Senator Trillanes, may mangyayari. Oo, may mangyayari. No? Dahil yung sinasabi ni Senator Trillanes, dokumentado O, di ba? Kung saan-saan sila naghahanap ng iimbestigahan, eto na sinasabi na mismo ni Senator Trillanes na, eto, dito kayo, nandito yung bilyon-bilyon dito. Ay, Panginoon, sakit ulo. Kung sila. Ito po ba'y confirm na kung siya po ipatatawag o hindi? Pwede ba siyang protektahan ng pagiging senador niya? Di ba ho?
nagpuntahan na doon sila Cheese, Joel, o doon sa ICI. Hindi ho pwedeng pati si Romualdez nagpunta na rin doon. Kung talagang wala kang tinatago, bakit ka hindi haharap diyan? Tama. Di ba? O, isa ang magandang itanong ng ICI sa kanya. Kaso meron nga eh. Senador eh. Totoo ba na ikaw ang rekomenda at nagtalaga kay Bernardo, yung Yusek Bernardo, na siya yung mastermind o ang arkitekto for that matter nung pagkamada ng modus sa DPWH? Yan po, tao ni Bongo yan. Yun po ang problema nila. Sir, ano po ang inyong mensahe sa Alam mo kung dito to sinasabi sa ni Trillanes, kinasuhan na sana ni Bongo to Oh, di ba? ating mga kababayan sa mga usaping ganito, namimiss ho kayo dahil po sa sobrang tapang ho ninyo magbulgar ng mga katotohanan at mga usapin laban sa kanila? Sa ating mga kababayan po, alam ko tayo ay nadidismaya at nagagalit sa mga pangyaring ito. Pero wala po tayong magagawa kung hindi pagtiwalaan po yung ICI na ginagawa nila, yung kailangan nilang gawin. So, i-withhold natin yung ating judgment until lumabas yung kanilang mga findings. So, ngayon, at least, meron ng mga nakakasuhan, magandang panimulayan, pero marami po tayong pwedeng rekomendasyon para tuluyan ng matanggal itong korupsyon sa ating gobyerno. Pero, yan, that's down the road. Pero for now, kailangan po nating, pagtiwalaan muna natin yung itong ICI, na sa ganon hindi magkagulo-gulo ng tuluyan. Sen, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po. Tsaka ito si Chis Escudero, no? Sa dami na ito. Balat sibuyas, Escudero files disbarment complaint versus lawyer over post. Nagdemanda pa. Senator Chis Escudero files a disbarment complaint against lawyer Jesus Falsis III. Escudero alleges Falsis posted malicious and defamatory remarks against him on social media. Escudero compiled Falsis' posts from July to September. Ang ganda ng hikaw. Isang tenga lang pala may hikaw dito kay Jeffro ko. Putya, mukhang brilyante rin ng hikaw na ito. Saka nakakita ng senador na hikaw. Bukod tangi talaga ito si Jeffro ko. It contained criticisms of the senator's actions regarding the national budget and the flood control projects. The lawyer allegedly called Escudero the worst Senate president in history and bulok na keso, among others. Ko naman, Chis, ang daming nagtumatawag sa'yo ng ganyan bulok na keso. Pinaka-worst, hindi ba naman totoo, mga friend? Yung Portweed nga, halos, yung UP nga, sinusuka ka pa Yung alma mater mo na pinanggalingan mo, nag-aral ka, halos, sinusumpa ka na. Ngayon, dasampa ka na, tinatawag daw siya ng bulok na keso. Anong gusto mong tawag sa'yo? Mabangong keso? Tangay na ito. He also posted questions about the wealth of Escudero's wife, actress and socialite Heart Evangelista. In a viral X post, Falsis raised the topic of Nepo wives, wondering how Evangelista could afford her lavish lifestyle shown on social media despite not being listed as a top taxpayer. Following Escudero's complaint, Falsis hit back at the senator in a post on X, asking who should be disbarred, someone who is angry about corruption or the politicians accused of receiving kickbacks and making budget insertions. Tama. Balat sibuyas pa si Chis Escudero. Sinampa ng kaso. Attorney Falsis. Ang galing nun. Parating guest ni Idol Christian Esguera yun. Magkulab na tayo mga pre. Showbiz muna tayo mga boss. Si Derek Ramsey. Kaya pala pinalaya na ni Derek Ramsey si Ellen Adarna. Dahil di na pala ito masaya sa relasyon nila. Really love someone and they're not happy in the relationship, let them go. Really love someone and they're not happy in the relationship, let them go. Really Kaya kalat niyo. Kaya ako,
na ano, ako Lord. Pero kung ako, mag-aayos ka, hindi ko gaganunin. No, kung hindi ka na masaya, tama ba yun mga boss? No? Baka pwede pa nga tawag ito, yung counseling. O, di ba? Baka, ikaw naman kasi Ellen eh. Ha? Matapos mong, mga babae. Tapos nyo kaming pagsawaan, iiwan nyo na lang kami ng ganun. Si Derek naman kasi, alam niya na nga si Ellen Adarna playgirl yan Tsaka ako kanino na rin na ganyan. John Lloyd. Tapos si Bastek. Ang daming pinakasalan ni Derek Ramsey yan. Talagang minahal ni Derek Ramsey yan. Ikaw naman, Ellen, Tapos iiwan mo rin. Hindi talaga, sa totoo lang, parang hindi mapakali sa isang lalaki si Ellen Adarna, di ba? Mga friend. Dali siya magsawa. Oo. Playgirl yata di ba? May playgirl, may playboy, may playgirl, di ba? Showbiz, no? The brother of the Bigo, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe, healthy. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa lahat ng sungay, sangay ng gobyerno, mayroong tuta si Duterte. No doubt, kaya kayong mga tuta, mga tinamaan kayo ng mga lintik. Mamatay nawa kayo. Pinalilingkuran niyo ang isang halimaw at demonyo. Kaya para sa inyo, tandang dutae, diyan matutola sa dahig. Sana nga. Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Pastor Jun Lagun, bukas kwentuhan tayo, friend. Saya pagkukwento natin. Sabi ni good evening, Kasani. God bless your family. God bless kalat niya. Jab Alvaro, shout out. Kalat ni thanks Kasani sa intermission, chikas. Ratsadas, great appreciate it. Bukas meron akong magandang papakita. Ngayon, haba Mahaba yung usapan natin tungkol sa salt and then, Nakapal na mukha talaga itong mga putang ng mga to. Mga kampo ng demonyo, puta. Nagnakaw na nga, lolokohin pa yung kung ilan yung kanilang ninakaw. Tangin ng mga yan, mga kampo ni paulit-ulit. Eto ho, impyerno. Eto na, wala na hong iba. Eto na. Ito rin ho ang paraiso. Yun po, langit. David Ali Mendoza. Good evening po, Aros. Kapal naman ang mukha ni Martires at nag-appoint ng 204 ng mga bagong empleyado sa Office of the Ombudsman. Isa lang po yan. Nagtanim ng mga espiya para alam nila ang bawat galaw ng bagong ombudsman. Totoo yan. Tsaka nagtataka ako, ito sa atin lang. Bakit pinapasyalan pa si Remulla? Nitong dating ombudsman. Hindi kaya, bahala sa'yo. Ganun ba? Kung masyadong, lalo-lalo na sa mga Duterte, you're in good hands with Metrobank. Tang, tatay. Ay! David Ali Mendoza. At panay pala ang punta ni Martires sa dati niyang opisina. Parang pinamumukha kay John Lloyd ng Cavite na sa kanya pa din ang posisyon na yun. Tayo dyan, David. Ray JC Hope, sumagot to. Itong kasing si John Lloyd ng Cavite, sobrang pogi, kaya itong Martires, gusto pang makimarites. Gusto pang makimarites sa opisina ng ombudsman. Kaso, ox lang ang poging John Lloyd. Ox lang sa poging John Lloyd. Yun nga baka nakakabulo niya Tamo ko, wala, may nagawa pa sila sa akin, hindi naman ako nakulong. Pero, tipak-tipak ako doon. Putang inang Eddie Luna, shout out. Ay, hello Karo. Sana lagi kang nasa mabuti. Yung pagkakalagay kay Attorney Boying sa ombudsman, napakatagal ng
napakatagal na assignment sa government, may mga nararamdaman na si Atty. Boying. Sabi niya, blood cancer at may bypass pa. Hindi ba masyadong stress na sa kanya na sana bigyan pa siya ng Diyos ng mahabang buhay. Ingat-ingat lang po, Atty. Boying ng Ombudsman. Sana marami kang madiscovery pa. Salamat, Karox. Ayan na nga, si Senator Trillanes, sinasabi na nga niya lahat ng dapat puntahan. At dokumentado. Yun lang sinasabi ni Senator Trillanes, puta na, pag inimbestigahan talaga yun, puta. Maraming mahihirap. Wala. Nangyari na sa Sabungero. Sana si Bantag. Eddie Luna. Tama ka, Karox. Dapat sana si Justice Carpio na ang nalagay ni PBBM sa Ombudsman para makapahinga muna si Atty. Boying. Kasi may karamdaman siya. Kaya si Kang Laila de Lima at siguradong bulwas lahat ang katiwalian na nakatago at marami pagdemonyo na magnanakaw ang madidiscover nila. Totoo yun. O kaya si Kiminares. Ay, malusog ang katawan at isipan. Ewan. His Excellency. Eddie Luna ulit. Hello, Karox. Mukhang may appointment ka ata. Naka-orange shirt ka. Si Atty. Claire kahit dun sa DOJ, okay na din. O, di ba? Hanggang ngayon, wala pa yatang, sino ba napwesto sa DOJ? Ang ganda-ganda nung, kung si Atty. Claire saan ma-assign na sa ngayon ng government, okay lang. Abogada at medyo may tapang. At saka hindi amoy dutae. Mabuhay ka lagi, Karo, sabi. Sumagot si 3JC Opo. Ito kasing si Xerox, panay ang papogi. Silang dalawa ni Kala at ni Kala mo naman di sila kakastiguin ng RW. Oy, magtino kayo ha. Ikaw ka lahat ni Panay, tingin mo sa mga commercial ni Xerox. Sige, mag-enjoy kayo diyan sa mga pa-TikTok ni Xerox. Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya, samahan mo po sa buhay. Good evening, Chupista Bunao. Sa mga ka-warrior, sabi niya. Eddie Luna ulit. Pink pala, Karox, ang polo shirt mo, Karox. May lakad kaya after vlog mo. Parang ang hirap antayin ng katotohanan. Totoo yan, Eddie Luna. Kahit sinong magpaliwanag at tanungin, parang pabalik-balik lang ang kwento sa mga sinasabi nila. Dapat, Karox, mamatay na ang mga pinakapuno at ugat para mabawasan na ang paikot-ikot ng mga kwento at mga paliwanag. Wala nang laman. Wala nang laman ng social media kundi kwento tungkol sa mga demonyong hindi lang isang taon puro sa demonyo ang kwento nila. Di Luna ulit to. Sabi ni Atty. Regal, hindi napapagod ang batas sa Pilipinas. Ang napapagod ay ang mga tao na naghahanap ng tamang batas para sa naapi. Totoo yan. Totoo yan, Eddie Luna. Rodelia Alpiloro. Oo nga po, Sir Rox. Talagang tuso yung tertaning na yan. Totoo po yan, sir. Dami pa nakapaligid sa kanya. Kaya ingat talaga si PBBM. Ingat, Sir Rox, and God bless po. God bless, Rodelia. PJCO po, nasa payroll mga yan. Talaga maraming inihong payroll. Utang ina. Hazy Baltasar, shout out. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil sa mga taong katulad ng Digong. Dapat isa-isahin iligpit yung mga klase ng tao, makasarili at walang pagmamahal sa kaunlaran ng bansa. Totoo yan, Hazy. Welcome to the club. Mary Lebron, shout out ha. Elizabeth Iscario, sabi, no skipping ads, sabi ni Mary Lebron. Uy, like naman kayo dyan, mga friend. Pipindutin nyo na yung like eh. Hindi ko alam kung may bayad dyan. Pero parati siya sabi ni Yolo,
Like. Sabi rin ni Atty. Clero. La-like, pipindutin nyo lang ano yung like, yung mga ganun. Elizabeth Iscareo. Good morning, Sir Rox. Ganun kakapal ang mukha ng mga naging desisyon ng digong na yan. Siniguro niya na kung ano't ano man ang mangyayari, magkabukingan at kapalpakan niyang ginawa, sa mga kapalpakan niyang andyan ang mga alipores na magtatanggol sa kanila. O, di ba? Ikin niya. Ganyan kawais ang Duterte na yan. Kaya yung mga inappoint niya na sangkaterbang mga nasa Supreme Court, patunay na modus na yan. Kung sakali nga naman na mabisto ang kahayupan nilang pinagagawa. Totoo. Talagang yung mga karamihan yan, putang ina, nagriringkod sa demonyo, mga putang ina ng mga nasa gobyerno. Malas talaga tayo. DJ Show po ito. Ha? Karamihan yan, mga putang ina mga abogado. Mga judge. Putang ina mga nababayaran. Putang ina. Matakot kayo sa Diyos. Ano kayo? Dito sa lupa nakakapagwalang ya kayo. Pero alam ko wala na kayong Diyos eh. Oo. Kaso kapag ang Diyos ang kumilos, kahit tinataniman ni Gong di ang lahat ng sangay ng gobyerno, di siya makakatakas. Kaya ayan, paano ba nahuli si Gong Di? Di dahil kay General Torre, kundi dahil sa ginamit ni Lord si General Torre para maaresto si Gong Di. The Lord also is the one who controls Gong Di para umuo na ibiyahe siya sa dahig. Totoo yan, 3J Show. Elizabeth Iscareo ulit. Ganyang kagarapal ang utak ng digong na yan, Sir Rox. Naglagay siya ng maraming tao sa loob at labas ng ating gobyerno para protektahan niya ang kanyang sarili at pamilya niya sa mga kahayupan nilang pinagagawa. Kawawa talaga ang Pinoy dito. At ganun nabudol ng mga Duterte ang taong bayan. Buti na lang at di tayo nakakasama sa sobrang katangahan nila, Sir Rox. Ang problema nga, Elizabeth, damay tayo eh. Ang ina. Elizabeth Iscareo ulit oh. Iba talaga ang taong ni Digong diyan sa na si Martires. Wow. At nag-appoint ng 204 na katao diyan sa kanyang dating opisina. Alam niya naman na matatapos na ang kanyang termino bilang ombudsman. Kata-kata di ba, Sir Rox? Totoo. Si Digong nga, di ba? Tayo na. Aalis na lang. Nag-appoint pa ng 12 Supreme Court Justices. Di ba? Well, wala. Ang ina niya. Kaya sana dasal ko mayroong mamuno talaga na militar na parang si Ibrahim Traore ng Africa. No? Nung siyang napwesto, lahat ng mga magnanakaw, pinakulong niya. Hindi siya kumatanggap ng sweldo. Talagang malasakit siya. Sana may ganun. Para meron siya mata sa loob. Para malaman niya kung ano man ang magiging plano sa susunod yan. Natural, para masaya ang DDS, sabi ni 3J. Nelson Nukop, shout out. Karox, totoo nga ba na si Eman was sexually molested by his own father? Watching from Rome. Hindi yata. May kwento bang gano'n, Nelson? Ang kwento niya yung ano eh. Yung katulong daw, yaya niya ang parang nagmaltrato sa kanya. Parang gano'n ang kwento ni Emma na. 3J Show po ito. Out of topic ako, Sir Rox. May nabasa ako, di ko na natandaan, some vlog tungkol sa kudita nito lang nakaraang September 21. Kaya pala hindi na matupad-tupad ang ambisyon ng DDS na mailuklok si Sara sa Malacanang ng mga retarded general kasi pala hindi gusto ng mga retarded general na si Sara ang papalit sa BBM. Gusto man ng mga retarded general na mapalit si BBM pero ayaw nila si Sara. Yun kasi ang potential na downfall ng Pilipinas. Kaya kahit anong pilit ng mga DDS, mag-people power, olats. Yun nga sinasabi ko eh. Shout out, friend Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara. Shout out sa inyo mga bossing. Annalisa Apolinar, shout out Sabi ni Tia Delu. Sir Rox, Mr.
Kotong Lupa stress. Si Mr. Kutong Lupa stress pala. Ulit ang topic mo. Ulit ang topic mo today. Ano po, Sir Rox? Masasabi ko lang po, Sir Rox, kailangan po ng matandang traidor na yan, mahambalos ng isang malupit at baka sakaling tumuwid ang dila sa pagsasabi po ng totoo wala sa kanyang ginawang magic sa kaso ni Boy Dila. At siguro po dapat siya ang masampulan po ng bitay. Sa laki po ng atraso niyan sa taong bayan, kahit po mabuhay pa po siya ulit, di pa rin sapat para mapagbayaran niya po lahat ang kanyang pagiging inutil at pagkabugok sa pagiging ombudsman na wala pong napala ang taong bayan kundi sakit ng ulo sa loob po ng 7 taon na siya po nakaupo sa trono na parang si Haring Solomon na wala pong naging silbi. Totoo yan, Tia Delica. Walang ginawa kundi sumunod sa bawat kumpas ng kanyang puon na hari po ng mga demonyong impactum satanasyong. Hoy, matandang tinires, martires, ang tanda-tanda mo na. Wala ka pang pinagkatandaan, nuknukan ka ng sinungaling na leche ka. Mas malupit ka pa kaysa sa buhayang hagum. Dapat talaga sa'yo itali sa puno ng langgam dahil ang tulad mong maitim ang budi at kaluluwa. Buhay ka pa pero sinusunugan sa impyerno. Matandang inutil, nakakasuka yung mga pagmumukha mo na leche ka. Visit, may taunang Tia Deli. 3J show po yun. Bastos naman sa dilang bastos itong si Gongdi. Walang duda, natural na mag-a-appoint si Gongdi para protektado siya sakaling mag-file ng kaso sa kanya. Proteksyon ang tawag dun. Kasi alam niya na marami siyang ginawang karumal-dumal na krimen kaya kailangan niya na proteksyon. Kung malinis sila, di nila kailangan ang mga midnight appointment. Diba? Yung MR nga na sinabmit ng doon sa Kwarta Suprema hanggang ngayon wala pang resulta. Tang-inang. 3J show po nito. Tawang-tawa nga ako dito kay Quezon de Bola. Wow 18 million lang ang sali ni Quezon. Hindi pa nga yan sapat sa shopping ni Hart sa New York. Well, anyway, nice try Quezon. Mas mayaman pa daw si Kimo. Di nga. Yun nga, di ba? Ba yan? Di kaya kinikilabutan itong mga hayop na to. Magdemonyo, satanas. Tangina kayo. Rogelio Asuncion, shout out. Wala lahat yan, Karox. Nga na naman taong bayan. Yan, sinasabi ko Rogelio Kilos bayan, yung investigasyon, aaralin ang kaso, flood control, salin, hindi totoo lahat yan. Itik yan. Edmundo Cheng, shout out, Batang Blooming Treat. Sana okay ka lang, pre, baka may sakit ka, tagal mo na wala. Jeff Ramos na, shout out. Rogelio ulit, Karox, ilibing na lang sa undas yung mga usapin na yan. Total, wala naman mangyayari dyan. Puro salita na lang yan. So sad po. Your guess is as good as mine, Rogelio. Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga ka-Warriors. At sa ating pretty Yusek Claire Castro, sobrang daming balakid sa pag-unlad ng ating bansa kasi nang matikman nila ang power at money, ayaw na nilang bumitiw sa kapangyarihan. Kaya eto, half na ng term ni PBBM, basura pa din ang pinag-uusapan. Sumobro na sila sa pagiging sakim. Wala na silang kabusugan. Kaya huwag tayong mapagod lumaban para sa ating bansa. God bless us and bless our country. God bless, Marilo Castro. 3J show po nito. Sir Rox, ang batas hindi yan napapagod. Kahit mga kurap ang namamayagpag sa Pinas. Meron at merong katapusan yan. Pero ang batas walang katapusan. Ang tadhana
Ang tadhana na nga kadalasan ng kumikilos para itong mga korap na senador, congressman, mahulog din sa batas. Tingnan mo si Gong Di at Gibbs, malapit na rin si Bato at Bongo. Basta walang tayong mapagod, huwag lang tayong mapagod maghintay. Diba? Ay nako. 3J issue po nito. Paano yan, Sir Rox? Napatunayan na nga na fake yung ebidensya ni Cutesa. Yung eyewitness ni Marcolecta sa Senado, akalain mo, nagpunta muna sa opisina si Marcolecta ni itong si Cutesa bago pumunta sa gallery ng Senado. Aba, ibang klaseng eyewitness ito. May contact muna sa senador bago maisalang sa Senado. It tells you why. Alam mo, nandun daw sabi ni ito, si Defensor, kausap kanina ng nila Ronald Llamas, tsaka basta kausap nila kanina si Defensor, nandun daw sa pangangalaga ng Philippine Marine, yang si Gutesa. Oo. Si Mike Defensor. Oo. Makapal din ang mukha siyang yun. 3J show po nito. Sir Rox, kaya super pagong ang batas sa Pinas kasi nga nasusugulan. Nabi mo pa, sang-ayon ako dyan, 1000%. Siyempre kung sino ang may pinakamalaking lagay, doon papanig ang batas. At ang nagpapatupad ng batas, mga lawbreaker din. Saan ka pa? Taki mo yung kaso ng asawa ko, pero dasal lang kailangan ko talaga. Sakit to. Sa asawa ko, putangin na mo, Grace Ching Saiga. Hindi natutulog ang Diyos. Napapa mo, pag naiisip kong kademonyo ang ginawa nito. Rejection po nito. Yung mga korap na politiko, hindi naman talaga takot sa Diyos yan. At walang Diyos ang mga yan. Totoo. Pati Biblia, ginagamit nila para lang sa kanilang kawalangyaan. Lalo na yan si Kawatano. Akala mo matalino pero puro kawalangyaan lang ang nasa isip. Akalain mong gusto niyang meron silang dapat kasama sa ICI bilang investigador para daw may kinatawan sila. Kundi ba naman stupid itong Kawatano to. Ganyan talaga. Basta nasa ilalim ka ng demonyo, dati kang matino, magiging stupido ka na. Ang amo mo, stupido, hindi, same stupid, flock together. Romeo Calusa, shout out. Gandang gabi, Karox. Heto na, may first bat na. Good work, ICI. Hope may buena mano sa kulungan. Isama na si Marcolecta, tanim testigo ha. Animal ka talagang nanggugulo lang. Animal ka, totoo. Oy, mission accomplished mga friend. Ay nako, kawawang Pilipinas. No? Ay nako. Dolor Gracia, shout out. Eman Escalona Nak, shout out. Adorasyon, Dimaranan. Hanggang bukas po muli. Brother Elias Ischo, long time no talk tayo Hanggang bukas po muli mga friend. Malungkot. Pero di mo alam kung saan pupunta to. Kung hindi lang yung Sara Duterte, kung matino lang yung papalit dito sa administrasyon na to, kuha na to kaso, saan ka pupunta? Nandun ka pupunta sa reyna ng demonyo. Diba? Matakot ka, putang na. Kaya takot din yung mga military na bumaligtad kay PBBM. No? Ang taki mo maghahari sa Malacanang, putang inang yan. Duterte, putang dyan sila Salpanelo, Harry Roque, putang inang yan, todas. Mother, pati daughter. Okay na yan. Dasal po, dasal. Huwag tayong bibitaw.
God bless po, God bless. Good night, mga boss.